Maraming mga anak, hindi nila nakikita yung napaka-selfless na pagmamahal ng isang ina, ng isang magulang. Masakit lang, maraming mga anak, hindi nakikita yung napaka-selfless na pangunawa ng isang magulang. At maraming anak, hindi nakikita yung napaka-selfless na sakripisyo ng isang ina. Kasi nga ito po ang totoo, hindi madaling tanggapin yung lagi at laging pagsuway ng isang anak eh. Totoo po ba yun? Unless na meron kang malalim na pagmamahal sa iyong anak, doon mo lang yan matatanggap eh. Ito po ang totoo, hindi madaling unawain yung palagian na pagsuway ng isang anak, magagawa mo lang yon unless na meron kang malalim na pangunawa sa iyong anak. At magagawa mo lang yon kung meron kang malalim na pagsasakripisyo para sa iyong anak. Sino po rito? Aminado siya. Handa siyang magsakripisyo para sa kanyang mga anak. Sa mga magulang po. At sino po rito handang umunawa para sa mga anak bilang magulang? Alam niyo po, iyon kasi yung reality ng buhay eh. Napansin niyo, lalo na nature ng isang nanay, wala namang nakakaunawa sa anak na gaya ng pangunawa mo. Wala namang tumatanggap sa isang anak na gaya ng pagtanggap mo. Napansin niyo? Kaya nga sa mga anak, dapat nakikita natin yun eh. Wala namang ibang uunawa sa iyo gaya ng pangunawa ng magulang mo eh. Wala namang tatanggap sa iyo na gaya ng pagtanggap ng magulang mo sa iyo. Napansin niyo yun? Ikaw na may kasalanan. Minsan, sarili pa nung nanay niya yung sinisisi niya na baka nagkulang siya. Minsan, ikaw na yung may pagkukulang, sarili pa ng magulang ang sinisisi na baka nga meron siyang naging pagkakamali sa pagpapalaki sa iyo. Alam niyo po, napakalalim yung iniiwan na sakit sa isang magulang ng patuloy na pagsuway ng isang anak. Sa lahat po ng mga anak, sino rito ang lakas ng loob o may lakas ng loob na umamin? Marami kang pagkakataon na nasuway ang magulang mo. Sino po rito? Parang ang babait nyo ha. Sino aminado? Maraming pagkakataon, alam mo, nasuway mo yung gusto ng magulang mo. Alam niyo po, ikalawa, maraming ina hindi may iwasang makaramdam ng malaking pagkukulang dahil sa pagsuway ng anak. Gaya po nung aking nabanggit, isa sa mga nakakalungkot na bahagi ng pagiging magulang, lalo na pagiging ina, dahil sa pagiging palasuway ng anak, hindi natin may iwasang maramdaman na baka nagkulang nga tayo. Kaya gano'n ang anak natin. Isa po sa napakalungkot na bahagi ng pagiging magulang, lalo na pagiging ina, dahil sa pagiging palasuway ng isang anak, hindi mo maiwasang maramdaman na parang ang laki ng pagkukulang mo sa iyong pamilya. At minsan, dumarating tayo doon sa point ng buhay natin bilang magulang, bilang isang ina, na parang pakiramdam natin na ang laki ng pagkukulang natin bilang isang sa ating mga anak. Another thing na nagiging impact sa isang ina, sa isang magulang, ng patuloy na pagsuway ng isang anak, napupuno ng takot ang puso ng isang ina para sa anak. Totoo po ba? Maraming magulang dahil sa patuloy na pagsuway ng kanyang anak, hindi may iwasang matakot para sa kahihinatnan ng kanyang anak. Sino po rito gusto niya magkaroon ng magandang kinabukasan ng kanyang anak? Totoo po ba yan? Walang magulang o mabuting magulang na hindi nangangarap ng mabuting kinabukasan para sa kanyang anak. Walang mabuting magulang na hindi nangangarap na isang araw makatapos yung kanyang mga anak. At walang mabuting magulang na hindi nangangarap na makita isang araw yung kanyang mga anak merong masaganang buhay. Totoo po ba yan? Lahat ng mabuting magulang, ang pangarap nila, lahat ng mabuti para sa kanilang mga anak. And again, ang malungkot lang, pag ang isang anak palasuway sa magulang,
hindi naiiwasan ng isang magulang, lalo na ng isang ina, na mangamba. Bakit? Tandaan niyo po, walang anak na palasuway sa magulang ang pwedeng makarating ng malayo sa buhay. Totoo mo ba yan? Mismong Biblia ang nagtuturo sa atin na hindi ka pwedeng makarating sa malayo na palasuway ka sa magulang mo. Na hindi mo sinusunod yung mga mabubuting itinuturo sa iyo ng magulang mo. Alam niyo po, again, napupuno tayo ng takot bilang magulang kapag ka ang anak natin punong-puno ng pagsuway sa atin. Alam niyo po, maraming mga magulang napupuno ng takot. Hindi maiwasang matakot para sa kahihinatnan ng buhay ng kanyang anak. Saan na pupunta yung anak ko kung puro pagsuway ang ginagawa niya sa kanyang buhay? Saan na pupunta ang anak ko? Ano na yung kanyang magiging kinabukasan kung puro pagsuway na yung kanyang ginagawa sa kanyang buhay? Alam niyo po, ano pinapakita rito ng Panginoon? Una, walang pagsuway sa magulang ang dadalhin ka sa magandang buhay. Tandaan nyo sa lahat ng mga anak, walang pagsuway sa magulang, lalo na dun sa mga mabubuting payo ng magulang mo sa iyo, ang dadaling ka sa magandang buhay. Sino po naniniwala? Lahat ng magandang payo ng magulang, ihahatid ang anak sa magandang buhay. Niniwala po kayo doon? Walang magandang payo ang magulang na dadaling ka sa kapahamakan. Lahat ng magulang mo, dadaling ka nito sa magandang buhay. At lahat ng mabuting payo ng magulang mo, dadaling ka sa isang matagumpay na buhay. At lahat ng mabuting payo ng magulang mo, dadaling ka sa isang masaganang buhay. Kaya nga napaka-importante, lalo na sa isang anak, na makita mo kung gaano kaganda ang payo ng isang magulang, kung gaano kaganda ang pwedeng maging impact nito sa buhay mo and beyond dito sa journey na ito. Kasi nga, yung pinapayo sa iyo ng magulang mo, hindi lang ito para sa ngayon. Yung pinapayo ng magulang, mabubuting payo ng magulang, hanggang doon sa kinabukasan ng buhay mo, magkakaroon ng impact sa iyo. Alam niyo po, again, kung puro pagsuway ang gagawin mo sa lahat ng mga anak, sa iyong magulang, malabo kang ihatid nito sa isang magandang buhay. Kung puro pagsuway ang gagawin mo sa iyong magulang, malayo kang ihatid nito sa isang matagumpay na buhay. At lalo na sa isang masaganang buhay. Sa lahat po ng mga anak, sino rito gusto niya ng magandang buhay, lalo na sa hinaharap, sa future ng kanyang buhay? Yung iba, ano gusto niyo, magulong buhay? Sino rito gusto niya ng masayang buhay? At lalo na sa mga anak, sino rito gusto niya ng isang masaganang buhay? Na yung nararanasan mo na hirap, hindi yung hirap na naranasan ng mga magulang mo, hindi mo na maranasang hirap. Alam niyo po, isa sa mga pwedeng maging sekreto para sa katuparan nito, yung pagsunod sa magagandang payo ng magulang. Again, hindi ka pwedeng makarating sa isang bagay, lalo na magandang bagay sa buhay mo, ng puro pagsuway ang ginagawa mo sa iyong magulang. Ikalawa, lahat ng pagsuway sa magulang may singil sa Diyos at sa buhay. Tandaan nyo sa lahat ng mga anak, lahat ng gagawin mong pagsuway sa napakagandang payo ng mga magulang mo, tiyak sisingilin sa iyo ng Diyos. Lahat ng gagawin mong pagsuway sa napakagandang payo sa iyo ng magulang mo, tiyak sisingilin sa iyo ng buhay. Sinuway mo payo ng magulang mo na mag-aral ka, later on, pwede kang mahirapang maghanap ng trabaho. Sinuway mo ang payo ng magulang mo na huwag mo nang mag-asawa, bata ka pa, later on, hahanap-hanapin mo ang buhay ng single.
at sinuway mo payo ng magulang mo na piliin ang sasamahang barkada, later on, nasa kulungan ka na. Ikatlo, lahat ng pagsuway sa magulang, madalas sa huli ka sisingilin.